Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa tumatagdag subscriber, no, mga friend. Uy, malapit na ho yung eleksyon, na. Alam sana, anyway. Gagaling naman natin, eh. Lang naman tayo boboto ng mga dinastiya dyan, mga kung ano-ano dyan, putik yan. Bunyog po, huwag niyong kalimutan, mga friend. Oo, tsaka sila Heidi Mendoza, Luke Espiritu. Yun ho, mga talagang pwedeng pang senado, hindi yung mga bumtarat-tarat dyan, wala yan. Mga panggap na makabahira, puta, wala yan. Pag-usapan ho natin itong si Atty. Harry Roque. Nag-press conference siya, April 29, 2 days ago. At putik sa ayaw sa gusto niya, meron siyang 137,000 views. Puta, matindi pala ito. Pakinggan natin, kung ano-ano pa rin dinadal. Kailan ba mahuhuli ito? Pagtatawanan lang kayo nito, ay nasa tamang pag-iisip kung siya nga ba ay tinatawag na bangag. Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Pero kinakailangan sagutin na po ng presidente ang paratang na yan. So bagamat itong pagpapakalat ng... Buisit ka yung mga pinagtatanggol mo, mga mukhang bangag, ulol. Ulol to. Nakita niyo na yung mga retrato ng magkakapatid, kalbo si Sarah, o tsura. Tanga to, no? Mas mukhang bangag pa amo mo rito, Yung dinudyos mo, O, tuloy mo, Harry Roque. Lahat to. At ng pulboronic video ang dahilan sa pagigipit sa akin, uulitin ko po. Nagpapasalamat ako doon sa mga tao na nagsiwalat ng video na ito dahil importanteng masagot po ng presidente yung paratang na yan dahil ito naman po ay hindi lang nanggaling sa pulboronic video. Ito po ay sinabi na ng presidente nung siya ay presidente pa na may isang tumatakbong kandidato para presidente na gumagamit ng... Sinabi nga yan nung amo mo, tanga. Ba't naging kapartner nung anak niya kung di ka gago? Alam na pala nung amo mo na may tumatakbong gumagamit, Naging partner pa rin sila. Ngayon, daldal ka pa ng daldal dyan. Talagang wala to, puti yan to. Gunggong. Gamit ang pinagbabawal na gamot na inulit niya noong Enero ng taong nakalipas sa isang maisog rally. Nalulungkot din po ako dahil ako po ay palaki ng isang piskal na halos buong buhay niya ay ginugol para sa serbisyo dyan sa National Prosecution. Putangin na. Malayo na, Harry Roque. Umuwi ka na rito, sagutin mo yung mga kaso mo. Wala to. Pagtsagaan lang natin, wala akong may ibang content kundi itong gunggong na to, Abogado to. Anong nangyari rito, mga pre, National Prosecution Service bago po siya na talaga bilang isang wes. Grade school pa lang po ako. Ako'y palaboy-laboy na dyan sa DOJ, sa Padre Faro, lalong-lalo na dun sa lumang kantin. At nalulungkot ako na napilitan na sampahan ako ng kaso ang ating mga profesional na mga piskal. Bakit ko po na sabi na talagang pinilitan sila o piniressure na magsampa ng kaso? Unang-una po, ang pagsampa po ng kaso sa akin ay isang afterthought. Sa supplemental complaint affidavit lang po ako dinawit. Para bagang na-realize nila na nung nalaman nila na ako'y sa abroad, hindi nila ako mapapauwi, hindi nila makakancel ang aking passport sa pamamagitan lamang ng isang warrant of arrest na galing sa Kongreso. Dahil ayon sa passport law, kinakailangan merong order ang hukuman para i-cancel ang passport ko at ito ay dahil nga meron akong kaso at ang kaso nga sinasabi ng batas ay kaso sa korte at hindi kaso lamang sa Kongreso. Kaya hinabol po nila ang pangalan ko dyan sa supplemental counter affidavit, complaint affidavit na yan. Pangalawa, napakatagal po bago maresolba ng DOJ yung complaint affidavit ng PNP. Dapat po yan within 90 days. Yan po ay nakasaad sa kanilang rules. Pero ako po ay nagsubite at ang case was submitted 3rd of December. Umabot po na halos 4 na buwan or almost 1 month later ang pagre-result nila. Ang aking tingin po dun sa extra month na lumipas bago ma-resolve yan, talaga na-pressure yung members ng prosecution panel. So, iba naman ang tingin ko dyan, Harry Roque. Abogado ka, ako, abogado ko. Ang tingin ko dyan, talaga pinag-isipang mabuti yan ng prosecution kung ikaw ay dapat na sampahan ng kaso. Kinulang yung 90 days sa pag-revisa nila dyan sa kung anong dapat gawin sa iyo.
Iba naman nasa laman tuktok mo. Tekra. Sabi nitong gunggong na to, na na-pressure daw yung mga prosecutor. Na under pressure daw. Kaya daw siya ay kinasuhan. No? Ikaw naman, Harry Roque. Ano naman, paano ka naman pinressure ng Duterte? At dati, halos isumpa mo yan Duterte na yan. Dahil mamamatay tao, kamo nga. Ilang beses mo sinasabi na mamamatay tao yan. Ba't ngayon, ayan ka? Sabagay, naiintindihan natin. Gaya na sinabi ni Atty. Luke Espiritu, na ito'y nabigyan ng posisyon. Kaya ngayon, at takinabang, kaya ngayon, pinipraise niya, hallelujah. Di ba? Kaya, inaano lang ni Luke Espiritu itong gunggong na to eh. No? Ito na ngayon siya, oh. Dating, mahirap yan, mga pre, ha? Dati kang tagatanggol ng inaapi. Ngayon, ang pinagtatanggol ng gago, yung mga ng api na maraming napatay, mga pinapatay. Di ba? Mahirap po yan. Hindi basta-basta ka tao. Maliban na kung ikaw ay nasaniban ng masamang espiritu. Pwede, kaya ito nangyari rito. Di ba? Kawawa rin, pero yan nga dito, mabubuhay siya ng matiwasay dahil nga marami silang kwarta galing sa sama. Kaya nga hindi nga makabuhi rito sa gago to, hindi niya may paliwanagan kung bakit siya. Napakayaman niya eh. Di ba? Kaya ngayon, daldal ng daldal, may asylum na kung ano-ano pagsasabi. Tuloy mo. Pero mabigat ang naging pressure na ito, kwarta. Para ka bumaligtad. Sabi nga ni Secretary Llamas, dating ex-human rights defender. Ngayon, ito na itsura ng gago. Ang dinedepend niya ngayon, yung mga umaapi. Mga maraming pinapatay. Doon siya ngayon kakampi. Nag-aral ho ito. Alam niya tama at mali. Pero ito, kaya kung minsan, abogado, no, mga friend. Ang hirap. Pera-pera lang ba? Pag natapalan ka ng pera na kinabang ka, kaya mong baligtarin yung mali. Gagawin mong tama. Yung tama, gagawin mong mali. Tuloy mo, bakla. Ay, bakla. So akin mensahe po sa kanila, naniniwala naman ako sa kanilang katapatan. Dahil 34 years na po ako nagpa-practice, karamihan po ng kaso ko ay bilang isang private prosecutor. Utang na, 34 years. Tapos ganito lang inabot nito, no? Naging parang wala na talaga, His Excellency, kailan ba talaga ikakahunto? Matagal na kayong ginagago nito. Hanggang ngayon, nakakalaya pa to, Prosecutor at talaga naman pong kapit-bisig ako sa mga public prosecutors sa mga kasong hinarap ko. No? Pero naintindihan ko naman po na sa mga panahon ngayon, talagang minsan hindi ka makakahindi sa political pressure, lalong-lalo na kung ang iyong trabaho, ang iyong karera. Ikaw ba, Harry Roque? Ba't hindi ka ba nakahindi dyan? Dating kaaway mo yan, biglang ngayon sinasamba mo ng todo. Harry Roque? Bilang isang professional na piskal is at stake. So naintindihan ko po na kinakailangan kumbaga to go with the flow, bagamat ako po yung maasa that in due course magsasalita itong mga piskal nito kung anong klaseng pressure ang in-exert sa kanila. Naniniwala po ako sa... Ikaw ba, Harry Roque, anong klaseng pressure ba in-exert sa'yo at dating human rights advocate ka? Ngayon ex-human rights ka na ngayon. Ex-human rights lawyer ka na ngayon. Harry Roque, paano ka ba, ano bang pressure ang ginawa sa'yo? Suka mga mukha nito mga kampo ni Digong tsaka ni Kibuloy, po ko sa kanilang katapatan at ang tingin ko po matindi talaga yung pressure na na-apply sa kanila. At mas matindi yung pressure na na-apply sa'yo, tanga. Dati kang human rights advocate, ngayon ex-human rights ka na. Ang pinagtatanggol mo na yung may kasong crimes against humanity. Wala ka talaga. Ito mga tsura ng mga taong pera-pera lang. Walang prinsipyo. Wala. Pero, pag ito na-aresto, baka iba ikakanta nito At nalulungkot nga po ako dahil isa sa pakasalanan ng Marcos administration ay ito nga pong pagbababoy sa ating criminal justice system. Ngayon, paano naman yung administrasyon ng amo mo, gago? Hindi ba binabo yung justice system noon? Wala nang due process, patay lang ng patay, kill. Gunggong talaga to. Ay, nako, utangin ng tao to. ngayong ginagamit na po nila ang politika para sa desisyon kung kakasuhan o hindi ang isang tao para sa isang non-bailable offense. Gago! Yung amo mong gumamit sa politika, lahat, pinasara ABS-CBN,
Ano pa? Pinakulong si Dilima. Ano pa? Marami. Pati yung Mayor Espinosa, nakakulong na. Kalahin mo, sinerba ng search warrant, nasa loob ng kulungan, pinatay. Tayo na. Grabe, no? Pero yun ang pinagtatanggol na itong gunggong na to. Tuloy mo, gunggong. Offense at that, talaga pong ito po ang dahilan kung bakit masisira ang pagtiwala ng ating taong bayan sa ating criminal justice system. No? Kaya nga yung taong bayan, nasira na yung tiwala nila sa criminal justice system dito na ang Pilipinas. Kaya nagsampa na sa dahig dahil walang mangyari rito. Kaya doon sila nakakuha ng hustisya. Ngayon, ikaw, ay niwala ka pa rito sa justice system dito. Di umuwi ka rito, harapin mo, gago. Kesa asylum ka ng asylum dyan. Lato. Gaya ng nasabi ko, ako po'y pinalaki na isang taga National Prosecution Service at narinig. Hindi namin tinatanong kung ano ka, umuwi ka rito at harapin mo yung mga kaso sa'yo. Simpleng-simple lang naman. Sabi mo nga, simple lang. Ipaliwanag mo lang kung bakit sa mo kinuha yung kayamanan mo at napakarami. Para ka, iisang hubog ng mga nito, no? Parang kagaya ni Sara Duterte, di ba? Pero yun, kinasuhan, NBI ang nag-file ng kaso sa Department of Justice, palagi ko matatapos na to, tatapusin na talaga to itong administrasyon ni Marcos na to. Malamang, Narinig ko mga kwento po sa panahon ng martial law pa, no? Na talagang hindi po talaga nag-give in sa pressure, yung nagpalaki sa akin. Kahit kanino man manggaling ang pressure na yan, martial law ka ng martial law, Masahol pa sa martial law yung amo mo, gago. Nung panahon ng martial law, walang ganyang araw-araw naghambalang ang patay kung saan-saan nadadampot. Sa totoo lang, mga pre, hindi ako Marcos, pero nung martial law, wala wala ako alam, basta yun nga, pag rally, ibagsak, mga ganun, no? Pero paulit-ulit ako, no, mga pre, kung matino lang yung naging matino lang talaga, pero wala kang magagawa, hawak mo na lahat, wala nang kukusyo sa kanya kay Bongbong, kay Marcos Sr. Wala. Walang Senado, walang Kongreso, walang eleksyon. Siya talaga, yun. Pero walang walang ganyang daldal ng daldal si Marcos Sr. Wala na ganyang kahaba na bastos ang bungangan. Walang mura-mura. Wala. At saka hindi minura ng Marcos Sr. ang Panginoon, hindi rin minura ang Pope. Wala. At saka anong panahon ng Marcos Sr., 20 taon siya, yung mga anak niya, tignan mo naman yung mga anak ko. Wala namang babalitaan ng panahon na Marcos Sr. na ang mga anak ay involved sa droga. Di ba? Gaya na ito si Digong, Okinawa, di ba? Yung mga pagmumukha ng mga anak ko, may tsura. Tambak na yung kaso. Pero palagi ko, tutuluyan na ito, mga friend. Yung drugs, yung kaso sinampanan ni Trillanes, palagi ko, under na yan. Dito kay Pulong, tsaka dito sa asawa nito si Sara. Palagi ko, under na yan. Wala pag hindi pa natapos ito, at itong administrasyon ni Excellency Neto, wala. Talagang kawawa ang bansa rito sa mga ito. Pag ito'y hindi pa natapos, hindi pa nabunot yung ugat, dapat to talagang tapusin na to. Lahat, kung paano inubos yung pera, 51 billion sa pinunta ni Pulong, lahat, lahat. Tsaka yun nga, puta. Yung Bureau of Custom, anak ng puta. Ang testigo mismong mga taga Bureau of Custom. Grabe yung ginawa talaga sa Pilipinas na itong Duterte. Walang sinabi yung Marcos Sr., wala. Puro pagnanakaw, puro lahat, Sasampahan ng kasong dapat sampahan ng kaso, absulto ang hindi dapat makasuhan. No? At nalulungkot nga po ako na politika naging dahilan kung bakit tayo nasampahan ng kaso ngayon. Gayunpaman, ako rin po ay nagagalak. Kasi gunggong ka nung si Laila de Lima daldal ka ng daldal Yun na talagang pinulitika. Lahat na isinampang kaso, peke, dismiss nga lahat yung kaso pero ikaw gusto bang mabulok na habang buhay, daldal ng daldal ka nung panahon na nakakulong si Laila de Lima? Wala na to, mga friend. Palagi ko, hindi na rin tatabla ng bendisyon ng pari ito. Dapat to, dahil higo na ng holy water.
Kasi sa totoo lang po, isa sa issue dito sa aking pending asylum petition, ano bang resulta dito sa kaso na sinampa sa akin for qualified trafficking, no? Ang tinatanong sa akin doon sa mga nakausap ko na nakabahagi ng immigration dito sa Netherlands is habang wala pang resulta yung kasong sinampa ng PNP sa akin for qualified trafficking na non-bailable, mahirap nilang desisyonan yung aking kaso for asylum. Bagamat kumpletong-kumpleto pong sinumiti ko, halos 1 metro po ang taas ng mga papeles na didokumento ko at halos po 400 euros ang aking ginastos pagpa-xerox lang ng 1 copy ng mga dokumento, kasama na po yung buong file ng kaso na nakabinbin o na-desisyonan na ngayon ng DOJ, no, para sa human trafficking. At ang malinaw nga po na aking sinabi sa kanila at tinanggap naman nila explanation para mapatunayan na ako ay merong reasonable certainty of success in the prosecuting before a court of law, dapat mapurebahan yung 3 elemento ng trafficking. Yung pagre-recruit, yung sa pamamagitan ng dahas, at yung intensyon na pagsamantalahan yung paggawa ng isang taong na-recruit, no? At hindi lang po yan, kung ang kanilang teorya ay conspiracy, dapat po ang conspiracy ay mapurebahan din, hindi lang po sa pamamagitan ng probable cause, kundi reasonable certainty of success in prosecuting in court na nagkaroon po ng sabwatan or conspiracy. At wala naman pong kahit anong alegasyon ng conspiracy dyan. Ang sinabi lang nila, tinamahan ko sa PAGCOR para sa pagbayad ng mga... Tama na. Sa mga tawid, makakakuha ka na ng asylum, ha? Ituloy mo nga. Deficiencies, itong si Cassandra Ong, yung isang papel na wala naman lagda, na ako daw ay legal, na sabihin na nating totoo ay hindi naman po krimen para maging legal sa kahit sinong kumpanya, at yung nakitira dyan ng isang dating staff. No? So malinaw po na hindi man lang napakita na ako po ay gumawa ng kahit anong elemento ng trafficking, at malinaw po na wala rin kahit anong ebidensya na nagpapatunay na meron pong... Yun naman pala eh. Ba't hindi ka umuwi rito? Tanga. Wala naman palang papatunay. Ibig sabihin, wala kang kasalanan. Di umuwi ka rito. Kala ko ba gusto mo dito hiringin si Digong? Ikaw, wala ka rin tiwala dito eh. Di ba? Wala to. Pong conspiracy. Kaya nga po, sinabi ko na isa pa sa karagdagang kasalanan ng Marcos administration ay yung pagbababoy ng ating sistema ng criminal justice system. Tanga na, yung amo mo, hindi ba binabo yung criminal justice system nung panahon ng amo mo, panahon nyo? Gunggong. Ano to, iinit ang ulo ko rito sa hype na to. At ang pagsampa ng non-bailable charge laban sa akin ay isang malaking pruweba na talaga meron pong miscarriage of justice, at kampante po ako ngayon na sa desisyong ito. Buti nga, ganyan lang eh. Yung amo mo, wala nang kaso-kaso, pinapatay na lang ang tao. Sa dami ng pinapatay. Nung panahon ng amo mo, panahon nyo. Diba? Bagamat hindi ko pa nakikita ang resolution, mapapatunayan ko na ito pong kasong sinampa sa akin ay tinatawag na unjust prosecution dahil wala pong kahit anong basihan yan. At dahil ang unjust prosecution po ay isang form of political persecution, naniniwala po ako. Yung pala, di umuwi ka rito. Dito ka magpaliwanag. Tanga talaga to, puta yan to. Tama na. Mga boss, wala. Meron pa ito sinabi tungkol sa kay Tebis daw eh. Hindi rin. Na magagrant po ang aking asylum. Ngayong isasampa po sa hukuman itong kasong ito, lilinawin ko lang po. Hindi po ako pugante. Ako po ay isang bona fide. Kala ko ikaw ay isang elepante. Sige, tuloy mo, bona fide. Asylum seeker. At ang karapatan naman na humingi ng asylum ay aking karapatan bilang isang mamamayan ng mundong ito. Ito po ay napaka-importanting karapatang pangtao which literally makes the difference between life or death. No? At syempre po, gagamitin din natin yung pag-aaral gaya ng mga grupong regress. Bakit ka nga ba humihingi ng asylum? Tanga. Harapin mo yung kaso mo rito. Kala ko ba naniniwala ka sa justice system dito na dito dapat maaliti si Digong mo. Ba't ikaw ayaw mo? No? Wala to. Tama na yan. Sakit sa uli si Harry Roque na yan.
Pero yun nga, ano mga friend, yan ay isang mga kaabang-abang. Paano ikakahon itong administrasyon nito ni Bongbong, itong to. Yun nga si Tebes, hindi pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin naano eh. Di ba? Hindi pa rin napapauwi dito. O ang mga boss. Ewan ko, wala nang pag-asa itong mga ano. Pero yun nga, gobyerno yung binubunggo mo at pinagkakakan mo, tignan natin tibay mo, no? Pagka kinuha ka na ng Interpol dyan, no? Pero magaling magdadaldal to eh. Parang, totoong totoo, di ba? Basahin mo mga comments na itong vlog nito si Roque. Ewan ko. Mga niya, tatayo balahibo mo. Ang dami talagang tanga na naniniwala pa rin dito. No, mag-vlog na tayo, mag-collab na tayo. Sana mga friend, ganito maging ganito tayo, mati kalahati lang. Ang ganda raw po pala sa Japan. Oy, marami akong kaibigan dyan sa Japan. Oh. Nandyan si Rain Ichu. Oh, si Misty Sambangos nandyan sa Japan. Oh. Ba? Ay, na-miss kita talaga. Misty Sambangos. Sorry, hindi ko natandaan eh. Oh, ang tagal mo kasing nawala. To Japan Japan. is one of the most peaceful countries on earth. It's not magic. It's these unspoken rules that keep everything calm and respectful. 1. Silence in public spaces. Even in crowded trains, it's quieter than a library. 2. Cleanliness is personal. No janitors, no problem. Everyone cleans up after themselves, even students. 3. Shoes off indoors. They don't just remove dirt, they bring in respect. 4th, harmony over drama. Public arguments? Almost never. In Japan, keeping the peace is more important than being right. It's all about wa, or social harmony. 5. No loud phone calls in public. Because your conversation shouldn't be everyone's background noise. These silent rules aren't enforced, they're just respected. And that's what makes Japan feel like a peaceful dream. Ever wonder why Japan is one of the most peaceful countries on earth? It's not magic. It's these unspoken rules that keep everything calm and respectful. 1. Silence in public spaces, even in crowded... Kakaingit no mga friend. No? Kaya maraming meron akong mga kaibigan diyan, oo, nakalimutan ko na yung iba eh. Oo. Magandang araw ho talaga diyan. Kasi tahimik, oo. Although meron nga raw yung mga yakuza, pero hindi yung makaporma. Hindi kagaya dito, puto regis. Head na sindikato eh. Davao Mafia eh. 6 na taong humawak sa buong Pilipinas. Ay, nako. Sa totoo lang mga friend, nung yan si Harry Roque na tagapagtanggol pa ng human rights, bilib ako dyan. Galing. Oo. Ngayon, puta, wala na. Sira na ulo niyan. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hoy, Aimee, babalina. Hindi mo ba nakikita yung mga nakatsinelas na biktima ng tukhang? Imulat mo ang iyong mga mata. Ano ka ba talaga? Ewan ko sa'yo. Parang si Harry Roque din. Ganyan din siya. AJ Reyes, baliw na ata yan si Babalina. May tama na rin yan. Saan ka makakita kapatid mo ang Pangulo? Iba ang kinakampihan. Sira na ata ulo niyan. Saan ka pa? Iba ang kinakampihan. May tama na yan. Ipasok na yan sa mental. Yan si Babalina. Batay. Ted, shout out. Ang dami-dami namang kinakasuhan si Aimee. Ang dami-dami namang kinakasuhan si Aimee. O sige, ikulong nyo na si Aimee. Nasisiraan na talaga. Si Utol ba, kakasuhan mo din? Papa-impeach niya raw. Ay, nandito si Rainito. Misty Sambangos. Wala tayong jurisdiction sa ICC kasi hindi na tayo member doon. Kaya wala na tayong magagawa dahil nasa dahig Netherlands na si Digong. Dapat kausapin ni Aimee ang mga Interpol o international lawyers para malaman niya ang tunay na batas sa pagkakahuli kay Digong. Bakit di na lang niya talakayin ang mga nabiktima ni Digong, yung mga mamamatay tao ang pinagtatanggol niya. Parang si Harry Roque rin na
Gumising ka, Amy, sa bangungot mo dahil wala ka nang magagawa dahil nandun na si Digong sa Hague. Kung gusto mo, ikaw ang pumunta doon para iuwi si Digong kung kaya mo. More power po, tatay. Ganda po to, si Miss Isang Bangos, magaling pa kumanta, magaling mag-gitara, mabait. Miss Isang Bangos ulit to. Si tatay talaga, di nagbabago, mahilig pa rin sumasayaw. Hindi nyo ba ako natatandaan? Tay, ako si Rain. Nagka-COVID din po ako at na-confine sa ospital. Kaya matagal akong nawala sa social media. Okay ka na ba, anak? Di mo sinabi kasi na nagka-COVID ka. Johnny Bigod, shout out ha. Gandang gabi, karaoke. Bla 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 bla. Puro kadada, Amy. Sa tingin ko talagang Duterte na ang pag-ugali nito. Malamang may relasyon nga ito kay Digong. Masyado siyang dikit sa mga Duterte. Daig niya pa ang dikya. Tsaka pag nagbe-birthday si Amy, sa Davao ginagawa. Sa kaharian, kibulog yata. Marilo Pabianak, shout out. Good night po tayo at sa mga ka-warriors. Meron pa po pinaka dapat panagutin. No other than her brother's PBBM para kumpleto ang tropa. Hay, nakakasukay itong babae na ito. Walang concern sa kabutihan. Tuluyang niyakap ang itim. Maglinaw ang isipan at kalooban mo, Amy. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Randy Cruzo, stop this crazy to spread lies. Government must act quickly. Yun, bagal nga eh. Dapat paghuhuli na lahat yung mga hype na yan eh. Naku! Kung panahon lang nung tatay mo, His Excellency. Hindi pwede ganyan. Putang na. Sa ikaw ulad ng bayan, bisikleta kailangan ha. Bisikleta sila maghapon. Gago ha. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Scalonanak, shout out ha. Pastor John Lagon, shout out. Michael Edwin, shout out. Mike. Sa totoo lang, Sir Rox, to the max po talaga ang kaitiman ng buto nitong si Madam Demonium Impactum Ligwacum. Kung talagang batas po ang ipinaglalaban niyan, si Madam Babaylum, bakit hindi po ganyan siya kainit paupuin si Madam Sapak? Pasagutin sa lahat ng kota-kota o aligasyon ng mga lustay at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sige nga, kung makaasta ka, akala mo ba yung Panginoon mo ililigtas ka at di ka ihuhulog sa bangin pagkatapos mong magpakadakilang tanga. Oy, babaeng sobrang baba ng baba. Umayos ka nga ha. Di ka nasisikat hanggang pambalot ka na lang ng tinapa ang mukha mo sa dyaryo. Kung di ka ba naman syunga at kalahati, mag-isip-isip ka nga, hoy, sa ginagawa mong pagwarak at pambabalahura sa pamumuno ng sarili mong kapatid. Aba, piyesta yan ang pinaglalaban mong mga halimaw na leche ka. Mainit ang ulo ni Tia Deli. Pagtalikod mo, pinagtatawanan ka niyang mga yan, bugak. Ewan ko sa'yo. Nabwisit ka. Mano ang ikaw umuwi sa inyo at matulog ka ng mahimbing, malay mo. Baka dire-diretso na tulog mo ha. Ewan ko mga anak nito, hindi kaya pagsasabihan to. Di ka na magigising, binabangungot sa pakikipaglaban at epal mong ambisyon at pangarap. Sakit mo sa ulo. Nasurot ka, kinam. Always remember, what you reap is what you sow. Nayawa ka. Hintayin mo na lang ang malupit na pagbabalik ng karma. Bukas luluhod ang mga baba. Tiyadeli ka. Ted ulit oh. Galit na galit si Batang Toys dahil biglang taas
sa 63% na survey ni Isko Yokot Moreno pagkatapos insultuin at pagmumuray ng DDS Vice President Sara Duterte yung mga congressman na Manila. Kaya tuwang-tuwa si Isko Yokot dahil si Hani Lacuna ay 18% lang. Laki din naman ng tama ni Iskopal Moreno. Wala eh. Alam mo naman niya survey eh. Puta yung survey ano. David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoks. Kaya daw ginagawa ni Amy haba na baba yung investigasyon niyan sa Senado ay para di na maulit yung ginawa kay Digong na pag-surrender sa ICC. Hunghang ka pala, Amy. Nakakasuhan kasi si Digong at iba pa ng crimes against humanity sa ICC. Kaya nga gusto ni Digong na dyan sa Pinas siya kasuhan. Kasi alam niya na mababaliwala lang yung mga kaso niya hanggang kamatayan na niya yun. At alam din niya na sa ICC ay hindi pwede yung mga ginagawa nilang delaying tactics. Totoo yan, David. Jojo Mabait, shout out. Noel Tenko. Yan na lang ang nag-iisang baraha ng mga Duterte, Karoke. Pero hanggang September lang ang ombudsman. Malapit na palang matanggal yung bata ni Digong, di ba? Noel Tenko, may sapak na rin yan si Amy. Wala nang panalo yan. Di natin alam. Tanong mo kay Garcia. Wizkid, shout out. Paano kung ombudsman bata pa? Paano yung ombudsman bata ng puon ng dilim yan? Kaya lang, wala na yung puon. Kaya sindak na yan, di ba? Estela Miskua, shout out. Wala na sa hulog si Amy. Kahit anong gawin mo, sinusuka ka na ng mga Ilocano. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Hindi lang sinusuka, kundi dapat nilalabatiba din yan ng mga Ilocano. Tama ka dyan, kalat niya. David Alvin Mendoza. Hay nako, Karoke. Gaya ng sinabi ko na, magtutuwad man yan si Amy sa gitna ng EDSA, walang papansin dyan. Dapat sa kanya ay mamahinga na sa politika at asikasuhin na lang ang pamilya niya. Talaga lang sa kapag nakatikim ka ng kapangyarihan, ay mahirap mo nang bitiwan. Totoo Kasi pag nakatikim ka ng kapangyarihan, magnakaw ka na honorable pa tawag sa'yo basta nasa kapangyarihan ka. Mamamatay ka na tignan mo. Si Digong, maski nasa data, ang dami pa rin tanga. Rebecca Beck, shout out. Hangin na lang kung papasok. Hangin lang kulang papasok sa mga ulo ng dalawang yan. Inday Lustay at Amy, hindi na makatulog mga yan. OFW Qatar, we love PBBM. Me and my family from Bacolod, Negros Occidental. Rebecca Beck. Sumagot si Kalat ni. Ay amugid, basta taga Bacolod, the best. Regards na lang sa inyo, David Alvin Mendoza ulit, Karoks, kaya di kasama si BBM sa mga kakasuhan kasi po may immunity from suit. Hindi, David, ang isasampay yata ni Baba dyan, pa-impeach niya. Papa-impeach niya. Siya habang presidente pa ng Pinas. Pagbaba na sa 2028, saka siya kakasuhan ni Sara Jim Potpot. Kung nasa laya pa si Sara Jim Potpot, Renato, buga ka ay Milakson, anong malaswang planong pabagsakin ang mga Duterte, pinagsasabi mo? Di ba naisip na mga Duterte lahat-lahat sila ang may ganid sa pera ng bayan at sugapa sa pwesto ng gobyerno? Mga mamatay tao, diba? Sabi ni Harriet Roque, kaya daw siya kinakasuhan sa Pilipinas ay dahil sa
dahil sa loyal siya kay Duterte. Hoy, Roqueta, kahit na siguro manirahan ka sa kuyukot ng mga Duterte, walang magkakaso sa'yo. Kundi pa paano ka nagkaroon ng 4 ektarya sa Bataan at iba mo pang ari-arian. Ang mabigat ay yung qualified human trafficking mo. Bobo, uwi ka na dito. Miss na miss ka na namin. Tama. Ito nga kinontent eh. Kaya talagang tanga-tanga po. Tanga na eh. Mundo Cheng, Pre, hindi ko maintindihan, ano pa ba ang gustong palabasin at ano pa ang hinahabol pa niya sa pagkakakulong ng idol niyang si Digong. Kahit ano pang gawin niya, hindi na lalabasan. Hindi na lalabasan pa ang gusto niyang mangyari. At ano pa ang hinahabol pa niya, Amy? Napakalaki ng gawak sa ulo mo na may nanapa. Mundo Cheng ulit to. Amy, wag mong ipagpilitan na ama mo si Marcos Sr. Nakikiama ka lang, uulitin ko. Nigapatak na dugong Marcos, walang nananalaytay sa ugat mo, lalo na sa haba ng baba mo, bruha ka. Mainit ulo ni Pare Mundo. Mundo ulit. At ito namang mga kandidato na ambisyoso na gustong maglingkod daw kuno sa gobyerno bilang maging palamunin at magnanakaw lang Isko, Ipe, Willie, Lapid, Revilla, Marcoleta, Villar, Cayetano, Tolentino, marami pang iba lalo ng mga DDS. Kaya mga kababayan ko, isip-isip bago bumoto. Totoo yan, Mundo. Ang problema pag nakakita 500 mga putang ina eh. Mawawala na ng isip eh. Mundo Cheng ulit Pahabolan po. Wag din iboto ang mga tulpo na isa ring kawatan ng bayan, isama pa sina Bongo at Bato na walang laman ang ulo, kundi Pexman, mamamatay na ako, mga sumpa ng isang sinungaling. Totoo. Mundo ulit. Hoy, Amy, bakit wala kang kibo pag pinag-uusapan kasi na anak ka ni dating Mayor Arsenio H. Lacson? Bakit waka kasi? Mabali na dahil usoy ka na mag-alay ka naman ng bulaklak sa tunay mong ama para hindi ka makakarma. Patay. Shirley J. Sir, ano kaya kapalit para balahurain mo, Amy, ang iyong kapatid? Ako nga, hindi ko kayo mga gustong mga Marcos, pero sinusuportahan ko kapatid mo. Pag tama naman ang ginagawa, bakit ikaw, Amy? Ikaw pa ang kapatid ang nagpapahiya sa kapatid mo. Ano bang kapalit niyan na makukuha mo sa mga Duterte at sobra ang pagtatanggol mo sa kanila? Diyos mio naman, anong nangyari sa'yo? Pang-impeach kay Sara, ini-ignore mo lang. Ang pilit mong minamali yung mga taong gumagawa ng tama. At yung mga gumagawa ng mali, pilit mong itinatama. Isa kang anay sa lipunan, buwisit ka. Parehas kayo ni Caldero, Cayetano, sumpa kayo sa Pilipinas. Sama mo na si Harry Roque, Shirley. Bergie Carriedo, shout out. Ang daming mga bagong subscriber, mga friend. Nakakatawa yung mga comments ng viewers. Tuloy-tuloy lang tayo. Oo. Pero may laman, di ba, Bergie? Mundo Cheng ulit. Lahat ng mga nangyayari sa mga hinayupak na lahing Duterte ay mga tuta ni Digong ay kaparusahan na nangyayari sa ngayon. Ay utang natin lahat kay Trillanes, kundi sa kanya hanggang ngayon inaabuso pa tayo ng mga sakim sa kapangyarihan, mga lahing hindi marunong mahiya na mga Duterte, di ba? Sama mo na si si Noynoy Aquino. Kung di kay Noynoy nagmiyembro ng ICC, di patay na yung mga pinagpapatay niya ang puta ng mga yan. Kalat ni ulit. Good morning, Kasani. Wala na patumpik-tumpik. Latiguin mo na ng anak ng paring Arsenio, Kasani. Nang matapos na yan. God bless your family. God bless, Kalat ni Shirley J. Sir, Sa Colombia po si La Escobar Caro. Ay, Colombia. Oo, Colombia pala. Sobrang lupit din po ng taong niya na yun. Sinusunog niya ng buhay ang mga taong traidor sa kanya, pero bagsak din sa kamatayan ang napala niya.
Mga anak naman ni Escobar, Carox, matino. Hindi kagaya ng mga anak ng Duterte. Oo, di ba? Matitino. Nagpalit nga sila ng apelyido Shirley. Dahil yun nga, ayaw silang tanggapin sa ibang bansa kung mapalamang Escobar sila No? K54254, shoutout. Tyrox, tama ka po. Bakit nung panahon ng dating PEM, pinahiring squad yung drug lord na si Limseng, pero walang EJK? Wala, diba? Kay friend, big time drug lord ang tinira, hindi yung mga small time na mga gumagamit lang. Totoo yun. Walang ganyan. Tsaka iba nung panahon talaga noon. Nung panahon ni Marcos Sr., iba talaga. Putik yan. Glenn Dadeo, shout out. Nahawahan na rin siya. Nasira ng ulo niya sa pagtatanggol sa kumilit ng maraming buhay. Nagpapasok ng pogo at iba pang illegal na gawain dito. Gawain ito, totoo. Kalat nila, thanks sa pampagana kasani, appreciate it. Naalala ko tuloy mga killer dance ng kakilala natin. Hello, Shay, miss you. Oy, Shay, London, UK. Miss ka na namin ni Kalat niya. Sexy yun, Kalat niya, si Shay. Ted, dahil lumabas na daw ang ICC warrant kay Sara. Ang tanong, pwede kaya siyang hulihin ni General Torre at dalhin sa dahig? Ayon kay Atty. Bueno, dahil kasalukuyang BP si Sara ay mahihirapang hulihin. Baka daw makipagbunong braso pa sa Supreme Court si Sara manalo kaya abangan. Popcorn, Pepsi, sa malamig. Ha, talaga. Natin yan, di ba? Marami nga tayong antayin, Jerry De La Cruz, shout out. Paek-ek ni Babalina. Last term na niya sa Senado. Baka magalit si Garcia. Esther Hidani, shout out. Hindi po mananalo ang kasamaan at kasinungalingan po sa kabutihan po. At hindi po nila pwedeng imali ang tama at katotohanan. Pagkasama po natin ang Panginoon. Tama ka dyan, Esther. Sapagkat ang Panginoon po natin ay ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kaya hindi po nila kayang balik-baliktarin po ang mga pawang katotohanan at kabutihan po. Hindi po dapat palagpasin ang mga kasamaan, yung mga maling ginawa po ng mga Duterte team group po sa ating pong bansa po. Lalo po nilang pinagugulo ang mundo kung ano man po ang mga kamalian at kasinungalingan at masamang ginawa po nila, na kung ano ang kasinungalingan at kamalian at kasamaan po na ginawa po nila ay maari pong bumalik sa kanila. Yung mga maling sinasabi po nila. At kung halimbawa po ang kabutihan at katotohanan ang nagagawa po ng tao, ang babalik po ay ang kagandang mangyayari po sa mga mabubuti pong mga ginawa. Sapagkat ang Diyos po ang ating tagapagligtas sa kadiliman at kasamaan po. God is good and God is will and God is Alpha and Omega, faith, love, and hope. God have mercy on us. God bless po sa mabubuting magagandang puso po. Amen. God's first. Totoo yan. Galing nito Esther Hidani. Manuel Dilasan, shout out. Sunod-sunod nang dudukutin ng ICC sila sa Raulo, Batotoy, Bongo, malapit na ang dudukot sa kanila, Baktol. Shane, shout out. Amy, dapat ikaw ikulong. Ano bang mga taong ito? May concern pa sa mga kriminal, demonyo, halimaw kaysa sa mga biktima. Totoo yan, Shane. Elizabeth Iscare. Good morning, Sir Rox. Hay nako, babali ng Amy. Findings mo yan at di yan ang totoong result. Maldita talaga to.
Di yan findings sa Senado. Nagmamarunong ang babalinang ito. Ang gusto ata nito, tanggalin ang lahat ng nakaupo dyan sa gobyernong ito at pati ata yung mismong si BBBM na kapatid niya. Ay nako, sa palagay niya ba magagawa niya ito ha? Sino ka ba sa ating bansa ha? Kakagigil talaga. Ay nako. Huwag ka niyang gigigil dyan ha. Elizabeth Iscari ulit oh. Ito naman sa ombudsman, tao ata ni Digong dahil siya ata ang nag-assign dyan. Kaya malakas ang loob ng mga ito, Xerox. Totoo, ombudsman at saka sa Supreme Court. Ngayon, orderan ng mga Duterte yung Supreme Court na desisyon na ibalik ng buhay ang kanilang ama. Puta. Susan de la Cruz, oh. Good day, Karox, at sa mga ka-warriors. Nakakatuwa ang bilis tumaas ng subscriber ninyo. It only shows maraming naniniwala at nagmamahal sa inyo. Ay, salamat, Susan. Oo. Pa isa-isa lang tayo sa araw-araw, di ba mga friend? Okay na po yan. Yun nga, sana, no, ay, prayers po, na sana, maging maayos ang magiging desisyon ng kagagalang-galang ng hukom ng bayan ng Itiagi sa kaso na isinampa ng asawa ko dito sa buwang niyang kapatid, no? Pero hindi ko ako napunta rito ng ganun-ganun lang sa vlogging. Paulit-ulit ako. Si Lord po ang nagbulong sa akin na ako'y mag-vlog. Tanda ko nang ito, ba't pa ako mag-vlog? Hindi nga ako marunong gumamit nito. Pero, yun ang gusto eh. At nakakatuwa naman, naging magkakilala po tayo lahat. Marami ako naging kaibigan, anak-anakan, mga kaibigan. Mahalos turing ko ng magkakapatid tayo. Mga subscriber ko, di ba? Oh. Di ba mga friend? Masaya tayo, maski kukunti tayo, masaya tayo. Oh, bawal ang tanga dito, oh, di ba? Susan de la Cruz ulit, oh. Tama po kayo. Marcos Sr. era din po ako. I'm 69 years old. Oh, ay, mas matanda ako sa... Oy, parehas ha. Meron din ilan-ilan na patayan na walang due process. Yung mga lumulutang na lang napatay. Pero pinakamatalinong presidente si Marcos Sr. Man of few words at di mo nadinig nagmura kahit minsan. He gained respect at maraming nagmahal sa kanya. Totoo yan, Susan. TJC of sumagot. Statement si Marcos Sr. Si Digong, Staliman. Staliman, Staliman ba? Staliman? Susan de la Cruz ulit, oh. Bata pa si Amy, marami ng asar dyan. Ang layo ng mukha niya, pati ugali niya. Kinabongbong at Irene. Napaka-brat pa niya. Akala niya, porke anak siya ng presidente, feeling ay ganda niya. Totoo. Bongbong Marcos sa kayong Irene, simpleng-simple. Wala ka maririnig. 20 taon po yan. Wala ka maririnig na naging. Sa totoo, wala. Walang masamang tinapay dun ho sa mga anak ni Marcos Sr. at ni Imelda Marcos. Wala. Di kagaya itong anak na ito si Duterte. Diyan magpakalbo, magpatato. Wala. Mas mukha silang adik eh. Totoo lang. Adik nga talaga eh. Si Digong, inaamin niya, nagpepenta na siya, nagmamariwana siya, puta na. Duterte pa rin kayo ng Duterte, mga hunghang. Tingnan nyo. Ayamet Apo. Anyamit Apo sabi. Anyamitin Apo sabi niya. Lakas loob ni Amy gumamit ng ombudsman kasi hawak nila sa liig si Martinez. At tanong, payag kaya mag-retire si Martinez na may counter affidavit case against him? Diba? 3JCO po. Alam mo, Xerox, ito si Amy, ikakasuhan daw ko si General Torre, Rimulya et al. Kaso, rumesbak si Rimulya. At ayan, may sumo na.
ng DOJ para kay Sara, kahit ano pang dada ni Amy dyan, hanggang dyan na lang yan, lalo na may napala na may napala at ilang tulog na lang, di na siya senador, nawa. Hello Garcia ka muna, ha. 3J Show ulit ta. Sir Rox, hinay-hinay pagsagot kay Amy, gigil na gigil ka ata. Yan mo yung babaeng yan, grabe conduct daw. Grave conduct daw ang mga inaakusahan niya. Baka ang itinutukoy niya si Digong ng grave conduct. Actually, super duper whooper grave conduct. Diba? Chupista Bunao, shout out ha. Good morning po kuya at sa pamilya mo po, mahal. Pamilya mo pong mahal at sa mga kawaros. Ano bang nangyari sa'yo? Parang nahalangan ng ba mga Duterte ang utak mo? Di na ako nagtataka kung panigan kayo ng ombudsman. Kasi ano rin naman ang mga Duterte, yung ombudsman, walang dinukot ang gobyerno. Wala na nga kayong nagagawang maganda sa gobyerno, puro pangwawalang iya pa kayo. Sana nga ipadampot na kayo ng ICC para mabawasan ng sakit ng ulo ng gobyerno sa inyo. Siya ay gamitin pa inyo ang galitin pa inyo ang gobyerno at ng ICC na ang katapat ninyo. Alam mo, Jupista, no? Si Digong, pag sakit ka ng ulo, pinapapatay ka na, di ba? Kesa ikulong pa, palamunin pa, di ba? Kaya dapat, His Excellency, yan naman, hindi mo naman sila pinapapatay. Damputin mo na at ibigay mo na kung saan at lahat ng kaso, ituloy na mga sinampa ni Senator Trillanes para lumaban sila sa korte. Kesa, mas malupit naman yung kesa ipinapapatay, di ba? Rodelia Alpilor, gaga ka talaga, baba ka, traitor ka, visit ka, palibasa ay ewan, sustaning ka din, ay sira ka, visit, ang traitor siguro, laki ng binayad ni Sara Kim yan. Ingat Sir Rox and God bless po. God bless, Rodelia. Chupista ulit to. Prim, may makakapag ayos pa ba ng utak niya kung sa bagay, huwag tayo mawala ng pag-asa, baka sakaling tumino pa ang utak niya. Si Prim, Amy, katunga sa utak. Maliwanag sa kanya sinasabi, BBM movement kilos kung paano bubusalan ang mabahong bunganga nila. Prim ulit to. Nagpupuyos ka sa pagkakaaresto ni Digong. Hindi mo ba maharap ang iyong kapatid? Dahil takot kang malaman ang totoo, pawang pagkukunwari lang na may simpatya ka sa mga dudes. Ito ang paliwanag mo sa kapatid mo. Bakit ka lumiban sa bakod ng mga kriminal? May share ka ba dito? Yun ang tanong. Prim ulit to. Pwede kayang ang mga public servant na walang nagagawang performance ay bawasan ng sweldo. Makakatipid ang gobyerno. Pag magagawa niyang project, walang sahod. Totoo yan, Prim. Kaya nga sabi ko, di ba, Prim, nung panahon ni Marcos Sr., ang laki ng tinipid. Putak. Walang eleksyon, walang pinasisweldo mga senador, walang pinasisweldo mga kongresista. Walang eleksyon. Kaya dapat lang talaga siya nagkapera Emily Abenido, shout out. Hindi ko binoto ang bangag na Amy, patay. Bristol Bob, sira ulo niya si Amy, mangusim. 3J Shop ulit Sir Rox, OA si Kitty Duterte. Nag-organize sa People Power sa Davao. Bakit sa Davao? Dapat sa Maynila. Kahit mag-People Power pa sa Davao, hanggang Davao lang.
Ang Malacanang po ay nasa Manila. If they want to get Malacanang, hi. Ang dapat dyan, kay Kitty Girl, mag-wake and bake na lang. Solve pa siya. Tawa-tawa si 3J Show. Ha? Alam mo yung mga people power na yan, ha, 3J Show ka. Marami ng ganyan. Pero pag gumalaw ang gobyerno, wala. Ilang mayor nang pinababa? Mayor, ha? Humaharang pa yung mga constituent. Ayaw nilang, mahal ka namin, mayor. Miyak pa gano'n. Pwede ba yun pag sinabing meron kang kaso, alis ka? Ganon yun. Meron pa nga, governor pa eh. Kaya yung mga people, wala, puro daldal lang yan. Nangyari na kay Kibulok, di ba? Kinuha si Kibulok, may nagawa ba? Yung mga Davao na. At saka ang Davao, hindi lahat ng tao sa Davao, milyon ng tao sa Davao, ilan-ilan lang yung mga nagngangangak dyan na po. Handa raw silang kay Duterte. Wala yan. PJ Show po. Si Rox, nagtataka ako kung bakit hindi nag-worry si Sara sa mga spending nila na dollars, ha? Ang dami lang gastos kahit pa sabing trilyonaryo sila. Kasi iindahin mo rin yung bilyong piso na nawawala sa bulsa nila. Kaya naisip ko na baka pera ng China nga ang ginagamit nila dito sa mga pakulo nila sa Maynila. Yung kaso ni Digong malamang na sarili nilang pera ang binabayad sa abogado. Malamang sa alamang ang China ang nagpipinance ng mga aktibidades ni Sara para manggulo. Bayaran ang survey ang mga trolls, magpakalat ng maraming fake, pero alam yan ni BBM. Si BBM pa ba? Kaya alam kung may pang-counter si BBM dyan. Kung tao ni Digong si Garcia ng Comelec, may paraan dyan. Ay, nako si Rox. Lahat may presyo, if you know what I mean. Sinabi mo pa. Charlie Lorono, shout out. Hindi po alam ni Madam Imelda ang mga balita, hindi na daw siya pinapanood kasi ayaw nilang ma-stress nanay nila. Mahina na ang katawan niya. Ganun ba yun? Jan Dimango, shout out my friend. Boyong Kong Balong, shout out. Pagka may time, usap tayo Balong, ha. Ay, welcome back. Anak Rain EQ, no? Namiss ko talaga ikaw, sa totoo lang. Pag may time, kwentuhan tayo, ha. Sa Messenger, no? Mission accomplished, mga boss. God bless. Hanggang bukas muli. Ay, salamat sa nagsusubscribe, ha, mga friend. Sa totoo lang. No. Basta tayo sa tama lang tayo. Oo. Kung Marcos, ang layo naman, puta. Yung Bongbong, yung mga Marcos, ugali, malayo dyan sa mga hayop na Duterte. Halimaw nga yan, mga yan, eh. Ang mga Marcos, kumbaga sa nung panahon ng tatay nila, disiplinado, wala kang makikitang mga ganyan na involved sa droga, kung ano-ano, wala. Sa Bureau of Custom, wala ka putang ina. 20 taon yun, ha? Eto si Duterte, puta na, 6 na taon, pero matagal pala silang naghari kasi sa Davao, eh. Napagsama nila ang mga MPA, mga rebel returnees, police, binigyan ng trabaho, binigyan ng pera para maging private army niya. At nangyari rin sa buong Pilipinas nung naupo yung bugok. Pinagtataasan, mga general, puta. Grabe. Dapat matapos mo yan, His Excellency. God bless. Shout out, Atty. Claire Castro.